Ako ay isang rider, tagahatid ng gamit na gamit ay scooter. Mula doon sa kasa, kinuhang hulugan at nangakong babayaran ko naman kada buwan. Kaya kahit masama ang kalagayan, papasada para sa anak ko at nag-iisang asawa. Ang pagod sa kainit ay hindi ko alintana, kahit tumitim para kumita lang ng pera. Para pag uwi may dala na akong ulam, na pagsasaluhan pagdating na ng hapunan. Magkasabay kumain habang may tawanan, at magkatabing matulog sa may isang higaan. Buhay ko ay kakayaning ibuwis, para sa pamilya lahat ay gagawin. Kahit ang kaligtas ay alanganin, para sa asawa ko tanakaigan. Pagkagising sa umaga, biyahe na naman, inom ng kape, pampagising ng katawan. Sinuot ko na yung helmet, sabay na nagpaalam. Halik sa aking asawa na hindi ko malimutan. Binaybay ko yung kalsada, ang ganda ng panahon. Maaliwalas nun ang klima na parang bagong taon. At swerte nga kasi tuloy-tuloy ang aking biyahe. Wala man lang sagabal at kamote dun sa kalye, kaso parang may iba na hindi mapaliwanag. At pinilit ko pa rin na ang sarili ipanatag, hanggang sa gumabi ang lamig ng tumagal. Tinawagan ko si Mrs. pauwi na ko mahal. Buhay ko ay kakayaning ibuwis, para sa pamilya lahat ay gagawin. Kahit ang kaligtas ay alanganin, para sa asawa ko tanakaigan. Habang nasa kalsada, hindi ko na malayan, may isang lalaki ako ay nilapitan. Ang sabi niya sa akin, labas mo pera mo. At binalak kong lumaban ng sinunggaban ako ng hawak na patalin, at agad tinarak sa akin. Dumanak ang dugo, parang natapon na buhangin. Kinuha niya lahat, pinaghirapan ko na pera na sinikap kong ipunin para sa aking pamilya. Sinong aasahan ng anak ko at asawa? Nag-aantay sila na may ako pang makasama. Patawad po mahal sa balitang masama, sana matanggap mo ang aking biglang pagkawala. Buhay ko ay kakayaning ibuwis, para sa pamilya lahat ay gagawin. Kahit ang kaligtas ay alanganin, para sa asawa ko tanakaigan. Aking kakayanin, aking kakayanin.